Gusto ko makita yung pagbagsak ni Moira. Gusto ko nandoon ako kapag kinulong siya. Bukas, nakiusap nga ng husto itong si Lynette dito kay Carlos Benitez na gusto niyang naroon daw ito habang ikinukulong itong si Moira dahil daw sa dami nga ng kasalanan na nagawa ni Moira sa kanilang mag-ina ay gusto niyang makita ang pagbagsak dito ni Moira. At dito nga, ikinatakot naman ni Carlos Benitez kapag naroon itong si Lynette. Baka ikakanta dito ni Moira na itong kanyang asawa na si Carlos ay isa din sa mga kasabwat nito sa nangyaring aksidente kay Don Pepe. Dahil dito nga na sinabi ni Carlos kay Zoe na kung sino daw ang tinutukoy nito na nagiging kasabwat dito ni Moira. At dito naman na tila kinabahan din itong si Zoe dahil sa mga sinabi ng kanyang ama. At humarap na nga itong si Moira sa media kung saan ay interviewin nito kung bakit nagawa niya iyon na ipadukot itong si Don Pepe at kung ano ang naging dahilan kung bakit nagawa niyang tangkain ang buhay ng matanda. At dito nga dito na umatindi nitong si Chang Susan at Yosa pati na rin nitong si Eric at ang iba pa. At dito hindi kumbinsido itong si Aling Susan na kung bakit nagsuot daw ng takip sa mukha itong si Moira. At gusto nga nilang malaman kung si Moira ba talaga ang nandoon sa harapan. At dito naman na lakas loob na halapitan ni Giselle itong si Moira upang tanggalin itong nakatakip sa ulo at mukha ni Moira at napahiya nga ito ng husto dahil kitang-kita na nga ngayon itong si Moira na nataharap na nga sa media habang nakaposas at hindi sukat akalain ay talaga namang ang turing sa kanya ay isang kriminal dahil nga sa kanyang ginawa. At isa-isa naman na nagtanong itong media dito kay Moira na kung sino pa daw ang kanyang mga kasabwat. At hindi nga agad masabi-sabi ni Moira dahil naroon nga itong si Zoe. At kahit may nagawa ng pagkakamali ang kanyang anak ay dito pa rin na isinaalang-alang ni Moira ang kapakanan ng kanyang anak. Dahil gusto niya na hindi mabibisto ang pagpapanggap ni Zoe na siya nga ang anak ni Carlos Benitez. At napaniwala naman itong sina Giselle at sila RJ at Annalyn at Lynette dito sa sinabi ni Zoe na talagang gusto na niyang tapusin ang kasamaan ni Moira dahil sa kanyang nalaman na gusto ngang pastanin ni Moira itong si Lynette at isasama itong si Annalyn kapag nakabalik daw siya ng bansa. Subalit ay hindi nga natuloy ang pagtakas dito ni Moira dahil sa tracking device at dito naman na hinayaan din ni Zoe na sundan siya dito nila RJ at ito na nga ay nahuli na ng tuluyan nitong si Moira. At sinisisi naman ang husto ngayon ni Moira itong kanyang anak nang dahil daw sa kanya ay hindi siya tuluyang nakatakas at ito na nga ay mabubulok na nga sa kulungan. Kaya yan naman ang ating pakatutukan dahil bibisitahin ni Lynette itong si Moira habang nakakulong roon. At dito naman yan na mapagsabihan nitong si Moira na kung papaano niya mapagbayaran ang kanyang kasamaan, lalo na itong mga ginawa ni Moira sa kanilang mag-ina noon, ni Lynette at Annalyn. At dito na yan na mabubulok ng tuluyan nitong si Moira dahil matibay daw ang ebidensya na laban nga sa kanya. Kaya mahihirapan ito na kumuha ng abogado dahil nga sa mga ebidensya na inilatag sa kanya. At dito naman nangangamba itong si Lynette na baka matakasan pa rin iyan ni Moira dahil kilalang-kilala nga nila ito. At dito naman na sinabi ni RJ na malabo na nga ang makatakas pa muli itong si Moira dahil gagawin nga daw nila lahat ni Giselle upang hindi matakasan ni Moira ang kanyang magiging kaso. Subalit itong si Carlos ay kumikilos naman ng pailalim dahil gusto niya na hindi siya madawit sa kasong kinakasangkutan ngayon ni Moira dahil madadamay din ang kanyang anak. Kaya yan naman ang ating pakaabangan bukas at pakatutukan mga kapuso kung dito na ba ang karma na darating kay Moira. Yan lang po at marami pong salamat.